What's up mga ka-master? So for today's video magre-review muna tayo kay CBR 150R version 3 bago natin gamitin sa long ride. Magsisimula tayo sa specs ni CBR. The CBR 150R is Honda's entry into the 150cc class sport bike segment. The CBR 150R inherits several aspects from Honda's MotoGP experience and the larger displacement members of the CBR line of sport bikes. The bike is powered by a 150cc 4-stroke, liquid-cooled, DOHC engine making 16 horsepower and 13.7 Nm of torque paired with a 6-speed manual transmission. Both front and rear suspension bits are adjustable, and LED lights are equipped front and back. So ayun mga ka-master, para malaman natin ang performance ni CBR, test drive na natin. By the way mga ka-master, hiram ko lang to sa kaibigan ko. So let's go! Ayon mga ka-master, napaka-solid ni CBR at ang smooth at napaka-swabe yung hatak. Nakakapogi ka talaga CBR. At ngayon try na nating mag-long ride sa bukid. By the way, kasama ko yung may-ari ni CBR, siya yung taga-video ko. Solid mga idolo. So mga ka-master, mga idolo, mahalagang paalala, huwag po natin kalimutan ang pagsuot ng protective gears gaya ng helmet. Sa makabagong panahon ng kasaysayan ng transportasyon, umani ng puna at puri ang motorcycle na ngayon ay isa sa itinuturing na pinakamurang means of transportation sa maraming motorcycle riders na nakapanayam ng patnubay ng driver. Sa totoo lang, masarap ang magmaneho ng MC, pero kung hindi ka naman susunod sa batas ng ahensyang may pananagutan sa transportation hinggil sa ligtas na pagmamaneho, ang kahahantungan ay ang malagay tayo sa peligro. Kung bibigyan natin ng pansin ang ulat ng Metro Manila Development Authority, nakapanghihilakbut ang kanilang ulat na daan-daang MC rider ang karaniwang biktima ng mga aksidente sa mga lansangan sa Metro Manila, gabi at araw. Ang pahayag na ito ng MMDA ay hindi may kakaila sa mga lumilitaw na balita sa media tulad ng broadcast sa radio, sa TV, at maging sa mga pahayagan. Sa ulat noon ng MMDA, daan-daang MC rider ang karaniwang biktima ng mga aksidente sa mga lansangan sa Metro Manila na 9 sa 10 ang namamatay na mga rider at backrider na ang dahilan ay ang hindi pagsunod sa mandatory use of helmet. Bukod sa di pagsusuot ng helmet, nabatid pa rin sa ulat noon ng MMDA traffic enforcer na ang pangunahing dahilan ng motorcycle accident ay ang pagmamaneho ng lasing o nakainom ng intoxicating liquor sa kabila ng mahigpit na pagpapatupad ng batas ukol dito. So mga ka-master, mag-ingat po tayo palagi and ride safe as always, and shout out sa mga Honda CBR owners sa FB page. Sobrang babait nyo ka-master, napaka-humble, God bless you all. Ito nga pala yung daan patungo sa destinasyon namin, medyo unique pero solid. Kaway-kaway sa mga riders natin na kung saan ginagawa nating therapy ang pagra-rides. Ika nga, if you want to be happy for a day, or for a year, merry, pero kung gusto mong lumigaya for a lifetime, ride your bike. Wong
si ito, payag ni Elma. Guys, nakarating tayo sa payag ni Elma, guys. Tingin ka, oh. So, kung makikita yung mga malabundukin na lugar. Welcome sa payag ni Elma. Diri sa Kamarahan. So, nakita na ito na, oh. Syuta. Sakara. So, makita nyo diri, guys, ang malabundukin na tanawin. So, daghan kayo, laagan na rin, daghan kayo makasilyas. Kasilyas. Ako na makasilyas, dilig yan. Mga na siya, guys. Facilities, kaya pwede na anhaan. Kaya pwede mo manha diya sa mga naiuyab. Pwede mo na manha. Rahan raha. Nilalim, ano ito rin, guys. Parang ano, grabe na color niya. Hilak siya. Hilak siya, oh. Mantap ba, kipayag mana na ilma ba?